Alam natin yung mga nangyayari sa bansa natin ngayon. Yung dating Pangulong Duterte ay inaresto, binigyan ng arrest warrant ng ICC at nasa International Criminal Court na siya at nagkaroon na ng introductory na trial kamakailan na lumabas sa mga balita. At maraming mga Pilipino yung nahahati ngayon dito sa pangyayaring to. Bumalik yung dati na mga pagkakahati nung tumatakbo bilang presidente si Duterte. Marami ngayon ang nasa panig niya at gusto siyang protektahan at pabalikin siya sa Pilipinas, at merong mga Pilipino rin naman na tuwang-tuwa sa pangyayari na sinasabi nila ay nabigyan ng hustisya yung mga nasa extrajudicial killing. At parehong panig ay napaka-talas at napaka-tapang at napakalakas ng kanilang mga pananalita sa mga posisyon nila. Pero kahit gaano tayo passionate sa usapin ng politika, alam natin at agree tayong lahat bilang mga mananampalataya na merong dapat na bagay na dapat maging mas passionate tayo. Kung tayo ay merong kasigasigan sa usaping politika, alam natin bilang mananampalataya, tagasunod ni Jesus at alagad ng Panginoong Hesukristo, alam natin na ang kasigasigan natin ay dapat nasa tugatog sa usapin ng Ebanghelyo. Andyan dapat yung puso natin, andyan dapat yung passion natin sa usapin ng Panginoong Hesukristo. At alam nyo, yung nangyari kay Apostol Pablo dito sa aklat ng Galacia. Dito natin nakita yung kanyang passion, yung kanyang sigasig, yung kanyang puso na handa siya na magsalita ng mga masasakit na salita. Handa siyang magsalita ng mga matatalas at malalakas na mga pananalita. Bakit? Dahil ang nakataya dito sa sulat na to ay yung Ebanghelyo. Yung kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa pangalan ni Hesukristo. Kung meron tayong mga sulat na makikita sa Bagong Tipan, we see the Apostle Paul as a passionate apostle. But we see here him in his peak. Nakita natin, dito siya pinaka-aligaga, dito siya pinaka-burdened, dito siya pinaka-passionate. Bakit? Dahil ang nakataya ay kaligtasan ng tao. Ang nakataya dito ay yung mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Kaya tumayo tayo, tignan natin ang talata natin na makikita natin yung passion ni Apostle Paul as we continue our series on the book of Galatians. Galatians chapter 3 verses 1 hanggang 5. Galatians chapter 3 verses 1 hanggang 5. This is the word of the Lord. O foolish Galatians, who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Did you suffer so many things in vain? If indeed it was in vain, does He who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by the works of the law or by hearing with faith? This is the word of the Lord. Makakaupo na tayo. Natunghayan natin sa mga nakaraan nating mga pangangaral kung ano yung pinaka-punto ng Apostol Pablo mula sa simula ng letter niya hanggang nandito na tayo ngayon sa chapter 3 ng kanyang letter. Pinaninindigan ni Apostol Pablo na ang kaligtasan, tuturing tayong matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig lamang kay
Hesukristo lamang. Mula chapter 1, yan ang idineklara niya. Sabi niya, kung sino man ang mangaral ng ibang ebanghelyo, sumpain nawa. Maging anghel sa langit ang bumaba at sabihin, mangaral ng ibang ebanghelyo, sumpain siya. Kahit na isang apostol na tulad ko, kapag nagturo na ako ng ibang ebanghelyo, sumpain ako. Anathema sa chapter 1. At pinanindigan niya ito at pinagtanggol sa pamamagitan ng testimonya ng buhay niya. Ikinuwento niya, bago pa siya ipinanganak, ikinuwento niya kung paano siya natagpuan ng Panginoong Hesukristo. Ipinakita niya kung paano nagbago yung buhay niya, bumaliktad yung buhay niya sa kanya na tinutuligsa yung iglesia. Ngayon naman ay patuloy nang ipinapangaral yung ebanghelyo. At sa chapter 2, nakita natin na nagbigay din si Apostle Paul ng pagpapahayag na binigyan siya ng right hand of fellowship ng mga ibang apostles. Pareho sila ng tinuturong ebanghelyo. At maging isang malaking apostol yung binangga niya, si Apostol Pedro, dahil yung buhay niya ay nagkokompromiso sa ebanghelyo. At sa huling pangangaral natin, idinaklara niya, nagbigay siya ng mga logical, systematic na mga arguments para mismo dito sa mensahe na ito. Iisa lang yung sinasabi ni Pablo. Mula simula ng chapter 1 hanggang sa dulo ng chapter 2, pinaninindigan niya na mali yung pinakikinggan nilang turo na maliligtas ang isang tao sa pamamagitan ng lumang tipang seremonya, maging ng pagsunod sa buong kautusan. Hindi tayo magiging tama sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa. Imbes sa pamamagitan lang ng pananampalataya kay Hesukristo. Kaya ngayon, sa chapter 3, makikita na natin yung passion ni Apostle Paul. Dito, nakita natin yung kanyang sigasig, yung kanyang passion, yung kanyang concern dun sa mga taga-Galatian. Sa verse 1 at sa verse 3, dinescribe niya yung mga taga-Galatian bilang mga hangal. Sabi niya, are you foolish? O foolish Galatians, are you foolish? Kayo ba ay mangmang? Mga mangmang na taga-Galatia. Tinawag niyang mga mangmang yung taga-Galatia dahil iniisip nila na makapagsisimula sila sa pananampalataya, hindi kay Kristo lang. Iniisip nila, makakapagpatuloy sila sa pananampalataya, hindi kay Kristo lang. Na meron pang ibang pwedeng idagdag. Na parang hindi sapat yung Panginoong Hesukristo. Kaya nagtataka si Pablo. Sinabi niya dyan sa verse 1, sino yung nanggayuma sa inyo? Who has bewitched you? Sa verse 1, ang pinaka-essence nito ay para silang nasalamangka, para silang na-charm, para silang wala sa sariling katinuan. Parehong ideya yon. Kamangmangan, ibig sabihin wala sa tamang pag-iisip, na gayuma, wala sa tamang pag-iisip. Ginamit niyo yung pananalitang to na para bang wala kayo sa tama niyong pag-iisip. Dahil naniniwala kayo dito sa ibang ebanghelyo. At sa verse 1 hanggang 5, kabuuan, makakita tayo dito ng 6 na tuloy-tuloy na tanong. Di ba yan yung nabasa natin? Wala siyang ibang ginawa dito, puro tanong. Sunod-sunod, tanong. Because he is reasoning with them. Sinasabi niya, anong sagot sa mga tanong na to? Gusto niya, sila ang sumagot sa mga tanong na to. Alam niyo kung ano yung katotohanan. Hindi ba malinaw yung pinangaral sa inyo na ebanghelyo? Hindi ba tinanggap niyo yung banal na spirito sa pamamagitan ng pakikinig ng may pananampalataya? Hindi naman dahil nagpatuloy kayo, tinanggap niyo yung spirito. Pakikinig ng may pananampalataya. Will you be perfected by the works of the law? Magpapatuloy ba kayo sa pamamagitan ng mga seremonya? Hindi sa pamamagitan ng pakikinig ng may pananampalataya. Tinadtad ni Apostol Pablo ang mga taong ito, mga mananampalataya sa iglesyang ito ng puro tanong. Pero sa lahat ng to na mapapansin natin sa 5 verses na to, na ang Kristiyanong isipan
ay sentral sa pananampalataya. Yun yung buong sinasabi niya, yun yung buong argument niya. Tinanong niya, bakit may problema sa pag-iisip ninyo kaya kayo naniwala sa ibang ebanghelyo? Nila. Through reasoning, sa pamamagitan ng pagkukumbinsi. Saan? Sa isipan nila. Sagutin nyo itong mga tanong na to. Sa pamamagitan nun, sinubukan niyang kumbinsihin ang mga taga-Galacia. Ibig sabihin, ang paniniwala sa katotohanan ay may parte ang Kristiyanong isipan. Ang paniniwala sa katotohanan, diyan may parte ang Kristiyanong isipan. The Christian faith is not mere emotionalism. The mind should be persuaded. The mind should know. The mind should understand. And kung may tumatalikod sa tunay na ebanghelyo, ang sabi ni Apostol Pablo, it requires that enlightenment from the gospel to be attacked and broken. Kaya ang sabi niya, mangmang ba kayo? Ang sabi niya, nagayuma ba kayo? Kaya ito yung mensahe na inahatid ito para makaiwas sa kamangmangan at pagkagayuma na nauuwi sa espiritual na at pahalagahan ng Kristiyanong isipan ang pangangaral kay Kristong ipinako. To avoid the foolishness and bewitchment that ends in spiritual shipwreck, the Christian mind must cherish the preaching of Christ crucified. Yan ang binanggit sa atin sa talata natin. Hearing of faith. Pakikinig ng may pananampalataya. At ang kabaliktaran nun ay kamangmangan at bewitchment. Kaya tunghayan natin itong mga katotohanan na to. Na una, merong mapanganib na lagay ng mga nagayumang isip. At pangalawa, may hindi mapapalitang tungkulin ng may pananalig na pakikinig. So we should see both the dangerous status of the bewitched mind at ganun din yung irreplaceable function ng faithful listening. So tignan natin una ang mapanganib na lagay ng mga nagayumang isip. Ito yung epekto ng kasalanan sa tao. Nung ang tao ay nalaglag sa kasalanan sa Genesis chapter 3, we believe in the doctrine of total depravity. Ang ibig sabihin ng total depravity ay hindi sobrang sama ng tao na yung pinakamasama niya ay yun na yung kalagayan ng bawat tao. Hindi yun ang ibig sabihin ng total depravity. Ang ibig sabihin ng total depravity na lahat ng parte ng pagiging tao ng tao ay corrupted ng kasalanan. Walang faculty ng tao na hindi apektado ng kasalanan. Katawan, apektado ng kasalanan. Isipan, apektado ng kasalanan. Emosyon, konsensya, lahat. Walang parte ng pagkatao ang hindi nadamay sa pagkabagsak sa kasalanan. Kaya naman, yung tinatawag na noetic effect of sin. Maging yung isipan ng tao ay na-corrupt ng kasalanan. Kaya tinawag ni Pablo yung mga taga-Galacia, kayo'y mga hangal. Hangal ba kayo? Kaya tinawag sila na, are you bewitched? Ang ibig sabihin ng bewitched na gayuma, under normal circumstances, hindi ito magiging desisyon natin. Kapag nasa normal kang pag-iisip, hindi ka magdedesisyon ng ganito. Pero dahil sa kamangmangan, ganito yung naging desisyon nila. Dahil sa tila, gayuma sila, naging ganito yung desisyon nila.
Kaya nung naniwala sila sa ibang ebanghelyo, naniwala sila dun sa mga Judaizers, wala sila sa sariling at tama at malusog na katinuan. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul. Yung pag-iisip nila ay hindi tama. Because if your minds are right, you will choose Christ. Kung nasa tamang pag-iisip ang isang tao, pipiliin niya si Jesus. Tatanggapin niya si Jesus. Susundin niya si Jesus. Si Jesus ang magiging Panginoon at tugatog at sentro at pangkalahatan ng buhay niya. Hindi pagtatangkaan ng isang hindi mangmang at hindi bewitched yung ganitong ginawa ng mga taga-Galasya. Hindi nila gagawin ito. Kaya ito yung concern ni Apostol Pablo. Naniwala sila sa maling ebanghelyo na tila ba para silang wala sa tamang katinoan. Na tila ba na para silang mga mangmang. Kaya ito yung nagpapa-lead spiritual shipwreck. What ends in spiritual shipwreck are the Christian minds that are foolish and deceived enough to trust carnal means above Christ. Tumutungo yung pananalig sa spiritual na pagkawasak. Kapag yung Kristiyanong isipan ay naniniwala na higit yung mga karnal na paraan kaysa sa kay Hesukristo, imbis na sa Panginoong Hesukristo. Kaya tayo, ang unang-una natin gagawin ay protektahan natin yung isipan natin. Protektahan natin ang isipan natin mula sa panlilang at pagbagsak sa paniniwala sa mga karnal na paraan imbis na si Hesukristo. Yan ang unang-una natin kailangan gawin. Yung mismong sinabi ni Pablo, na huwag tayong magkaganito. Na huwag ako mapunta sa kalagayan na kamamangan. Huwag ako mapunta sa kalagayan na akong bewitched. Wala ako sa tamang katinuan. Kapag niligtas tayo ng Panginoon, kasama yung pagliligtas niya, yung lahat ng naapektuhan ng kasalanan. At kung ang naapektuhan ng kasalanan ay ang isipan, nililigtas niya rin tayo doon. Nililigtas niya yung isipan natin na hindi makakristyano dati at binabago niya ito na maging makakristyano ngayon. He saved our minds. Ang sinabi ng New Testament, He saved our minds from being darkened to being enlightened. At ito yung hindi matanggap ni Apostol Pablo. Dahil sila ay church na. Sila ay Kristiyano na. Sila ay pinaliwanag na ng Diyos yung mga isipan nila. Kaya, dito nababagabag si Pablo, bakit nyo pa rin pinipili yung ibang ebanghelyo? Dito yung concern ni Apostle Paul. Ba't nyo pinipili yung false gospel? Pinaliwanag na ng Panginoon ang isipan nyo, hindi ba? Kristiyano na kayo. Bakit? 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 Pero ayan, ang common denominator ng lahat ng bumabagsak sa biyaya. Ang mga isipan na pinaniniwala ang higit, yung mga karnal na bagay, mga outward things, kaysa dun sa pinaka-essence, ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang krus. Bakit nga ba ayaw uminom ng tubig ng maraming tao? May available naman na malinis na tubig. Isa sa pinakamura, tubig. Pero bakit ayaw uminom ng tubig ng maraming mga tao? Ang isa sa mga dahilan ay dahil sa lasa. Hindi exciting yung lasa ng tubig. Boring yung lasa ng tubig. Pero ito yung kailangan ng katawan natin. Pero kung ikukumpara mo ito sa ibang mga inumin, hindi na ako magbabanggit ng mga brand, ng mga juice,
ng mga soft drinks, meron pang mga milk tea ngayon at kung ano-anong mga klase ng inumin, kung ikukumpara mo to sa tubig, walang maikukumpara ito. Hindi ba? Pero kung hindi tayo uminom ng tubig, alam mo kung ano yung mga karamdaman na madalas mangyari. Kidney diseases, UTI, heart stroke, kidney failure. Napakarami. Ganyan din tayo sa usapin ng krus ng Panginoong Jesucristo. Kapag ang iniisip natin na yung mga karnal na bagay, mga tingin natin, there are things that are more exciting, things that are more desirous rather than the gospel of the Lord Jesus Christ, we will end up like the Galatians. Kapag meron tayong mga itinataas, mas pinahahalagahan, mas tinitignan bilang mas karapat-dapat ng puso't isip natin, ang mangyayari sa atin ay pwede tayong humantong sa kalagayan nitong mga taga-Galatia. When we think carnal things are more exciting, carnal things, I want them more than the cross of the Lord Jesus Christ, we can end up like them. Kaya maging maingat tayo dahil yan ang effort ng kaaway, ang effort ng buong sanlibutan, at ang effort ng ating sariling puso na hindi natin maintindihan ang ebanghelyo o di kaya ay magsimula na tayong tumanggap ng maling katuruan. 2 Corinthians 11:3. But I am afraid, si Apostle Paul din to, but I am afraid that as the serpent deceived Eve by his cunning, your thoughts will be led away from a sincere and pure devotion to Christ. 1 Corinthians 11:3. Katulad nung nalinlang ng ahas si Eva, sabi niya, natatakot ako na baka kayo rin, yung isipan ninyo ay malinlang din at kunin kayo mula sa sincero ninyong debosyon kay Jesucristo. Ang unang inaatake ay yung isipan, 1 Peter 5:8. Kaya maintindihan natin bakit ganito yung pananalita ni Pedro. 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ano daw yung pag-iingat natin dun sa kaaway? Kailangan maging matino yung isipan natin. Handa yung isipan natin. Sober-minded. Bakit? Kasi handang-handa siya na atakihin tayo. Kung paano natin iisipin si Jesus, ang kanyang krus, ang kanyang ebanghelyo. Alam nyo, familiar kayo dun sa mga sa salitang apologist. Ang ibig sabihin ng apologist ay hindi sila na humihingi ng tawad. Yung apologist ay sila na nagtatanggol. Wag niyong pag-ibahin yun, ha? Okay. Wag niyo, kapag humingi kayo ng tawad, wag kayong mag-apologetics. Kapag nag-apologetics, wag kayong humingi ng tawad. So, sa mga apologists, Christian apologists, alam nyo ba na merong mga Roman Catholic din na mga apologists? Pinagtatanggol nila yung doktrina ng mga Roman Catholic. At isa sa mga madalas kong marinig mula sa mga matatalino na mga Roman Catholic apologists ay ito. Sinasabi nila, weak Catholics become Protestants. Strong Protestants become Catholic. Yan yung isa sa mga argumento nila. Dahil kapag tinignan mo yung statistic, pwede kang mapapaniwala. Aba, oo nga no. Dahil yung mga Romano Katolikong hindi talaga aral, ay napupunta doon sa mga Protestante.
Pero ang mga napupuntang protestante sa Roman Catholic Church ay puro aral. Puro matatalas yung isipan. Pag tinignan nyo yung mga halimbawa sa sophistication nila ng kanilang theology, yung mga matatalinong tao, mga matatalinong protestante, yun ang lumilipat sa Roman Catholic Church. Akala lang natin hindi dahil sa Pilipinas, hindi high-end yung mga Roman Catholic. Pero napaka-sophisticado ng kanilang mga teolohiya. Pero alam nyo ba na sa kabila ng pagiging sophisticado ng kanilang teolohiya, para pa rin silang mga Judaizers. Na sinasabi mismo ni Apostol Pablo, mag-ingat kayo sa kanila. Dahil para sa kanila, maliligtas ka sa pamamagitan ng works of the law. Kailangan mong magpabautismo para mahugasan yung kasalanan mo. Kailangan mong paulit-ulit na mag-partake ng Lord's table para ma-justify ka. Yan ang teolohiya ng Romano Katolikong Iglesia. You need the works of the law in order for you to be justified, vindicated before God. Kaya nakikita natin dito na kahit gaano tayo karunong, kahit gaano tayo katalas ang isipan, kahit gaano tayo katalino, kung naniniwala tayo sa ibang ebanghelyo, mangmang ka. Kahit gaano katalas ang isipan ng mga taong ito, pero naniwala sila na yung kaligtasan ay sa pamamagitan ng sakramento, yun ay, sabi ni Pablo, para kayong nagayuma. Hindi tamang pag-iisip. At kabaliktaran din yan sa mga simple na mga mananampalataya. Kahit gaanong pangahamak ang pwedeng sabihin ng ibang tao sa iyo, Kristiyano, na pwedeng sabihan ka na hindi ka edukado, sabihan ka na ikaw ay probinsyano, sabihan ka na wala kang tinapos, sabihan ka na ikaw ay sub-Saharan African level, kung ikaw ay naniniwala at nananatili sa totoong ebanghelyo, yan ang karunungan. Yan ang tunay na karunungan. Yan ang tunay na tamang pag-iisip. Ang manatili doon sa payak, simple, at tinatanggal ang lahat ng merito sa sarili na klaseng pananampalataya. At kung hindi ka pa mananampalataya, yan ay panawagan sa'yo. Maniwala ka sa payak na ebanghelyo ng bagong tipan. Yan ang panghawakan mo bilang isang makasalanan. Look to the finished work of the Lord Jesus Christ and be saved. Tumingin ka sa Kanya at ikaw ay maligtas. Pangalawa, tinignan na natin yung delikadong kalagayan ng nagayumang isipan. Pangalawa, tignan natin yung hindi mapapalitang tungkulin ng may pananalig na pakikinig. 2 beses binanggit sa text natin yung hearing by faith. Napaka-interesting nito dahil nung sinabi ni Apostle Paul na hearing with faith, ang presumption niyan ay merong preaching. Merong pagtuturo. Hindi sinabi sa kanila magbasa ng may pananampalataya. Pwede kasing individual na gawin yon. Kanya-kanya silang magbasa. Pero nung sinabi niya pakikinig ng may pananampalataya, sinasabi noon na sa pamamagitan ng pangangaral, doon sila unang nanalig. At sa pamamagitan din ng pangangaral kay Jesus, doon sila makakapagpatuloy. Pag pinansin nyo yung verse 1, anong sabi sa verse 1? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Nakita ba ng mga taga-Galatian yung pagkapako kay Jesus? Hindi. Hentil sila.
Andun ba talaga sila sa panahon na pinapako si Jesus? Nandun ba talaga sila nung tinatrial si Jesus, nilalagay siya sa krus ng mga Romanong kawal, nung pinainom na siya, nung suka, nung tinarak na yung kanyang tadyang, nung huling hininga ng Panginoong Hesus, nandun ba sila sa senaryo na yon? Wala. Anong ibig sabihin ni Pablo sa verse 1? Na it was before your eyes. Sa harapan ng mga mata nyo, malinaw na nakita yung pagkapako ni Jesus. Ito'y sa pamamagitan ng pangangaral. Ito'y sa pamamagitan ng pagtuturo. Itinuro sa kanila, ipinangaral sa kanila ng malinaw kung ano yung nangyari sa krus, ano yung kahulugan ng krus na yon. Kaya sabi ni Pablo, paano kayo magpapatuloy sa pananampalataya kung yung pangangaral kay Kristo ay pinalitan nyo na ng mga pagsunod sa seremonya? Mas pinahalagahan na nila itong mga ceremonies kaysa sa preaching kay Kristo. Itinaas na nila itong mga lumang tipang seremonya kaysa sa payak na pangangaral. Kaya sinabi niya, hindi ba hearing by faith? Hindi ba hindi works of the law? Hearing by faith, works of the law. Hearing by faith, works of the law. Yan ang pinagtutunggali ni Pablo. Nagpatuloy kayo dito, nagsimula kayo dito sa hearing, hindi sa works of the law. Magpapatuloy kayo dito sa hearing, hindi rin sa works of the law. Kaya dyan nagpapatuloy ang isang Kristiyano sa kanyang pagkadisipulo sa pamamagitan ng pakikinig sa ipinapangaral na Kristo ng may pananalig sa lakas ng banal na Espiritu. Yan yung ginagawa ng Holy Spirit. Ang ginagawa kasi ng Holy Spirit ay palaging nakasentro ito sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa mga nag-aangkin na kumikilos daw yung Holy Spirit pero wala namang Word of God. May pagkilos yung Holy Spirit. Tayo naniniwala doon, hindi ba? Dahil kumikilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan mismo ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Sino ang sumulat ng Biblia? Propeta at apostol. Sino yung gumamit sa propeta at apostol para maisulat yung Biblia? Ang Diyos. Sino sa tatlong persona ng Diyos? Ang banal na Espiritu. Yung gawa ng banal na Espiritu sa kasulatan ay gawa niya rin sa mga Kristiyano sa isipan at sa buhay nila. That's the main work of the Holy Spirit. Kaya yung Bible, puro Christ, kasi work yun ng Holy Spirit. Dahil yung work ng Holy Spirit ay dalhin tayo yung pag-iisip natin kay Hesukristo. Kaya sana tignan mo yung pangangaral ng salita bilang isang pagpapala. At kung maintindihan mo yung pangangaral ng salita, ituring mo itong dobleng pagpapala. At kung yung naintindihan mong salita na ipinangaral ay punong-puno ng Hesukristo, ituring mo itong tripleng pagpapala. Ang bagong tipan, maging ang lumang tipan, lahat ito ay sinulat ng banal na Espiritu. Kaya't ang lahat ng mga nangyayari sa buong Biblia ay umiikot at naninindigan doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sobrang daming topic sa Bible. Sobrang daming topic sa Bible. Napakaraming tinuro ni Apostle Paul tungkol sa New Testament Church. Nagturo siya sa giving. Nagturo siya sa spiritual gifts. Nagturo din siya ng officers. Nagturo rin siya ng Christian life. Nagturo siya
sa usapin ng vocation. Nagturo siya sa usapin ng marriage. Nagturo siya sa usapin ng parenting. Nagturo siya sa iba't ibang mga paksa. Pero alam nyo na lahat ng yon ay palagi niyang ibinabalik kay Hesukristo. Lahat. Pag tinignan niyo sa Corinthians, pag sinabing giving, sinabi niya, si Hesukristo ang mayamang nagbigay sa atin. Nagturo siya sa kasal. Anong sinabi niya? Tungkol yan kay Kristo at ebanghelyo niya. Magturo siya sa iba't ibang mga paksa. Palagi yung bumabalik doon sa Panginoon Hesukristo. May mga tao na maraming alam sa iba't ibang paksa ng Biblia, pero walang alam sa ebanghelyo. Hindi ganyan ang Biblia. Hindi ganyan ang Biblia. Ang Biblia palagi, ang bawat uri ng paksa ay palaging bumabalik doon sa persona at gawa ng Panginoong Hesukristo, at isa to sa mga kinahahangaan ko nung na-reform ako. Dahil sa mga dati kong iglesia, yung pangangaral ay parang sinusundot na lang si Kristo kapag evangelism na. Doon na lang, dulo na lang. Pag evangelism, doon na may Christ. Pero pag hindi evangelism, walang Christ. Pero pagdating ko dito, ilang taon na yon, maraming taon na yon, namamangha ako. Sa bawat libro, paksa na basahin ko, sabi ko, palagi bumabalik kay Jesus. Palaging bumabalik dun sa centrality ni Jesus, sa kanyang sakripisyo. Walang paksa na hindi konektado doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya't yan sana ang gawin natin, mga kapatid. Above all else, seek Christ and Him crucified in the preaching of the word. Higit sa lahat ng gusto mo na marinig, higit sa lahat ng paksa na gusto mong matutunan, ang hanapin mo kapag nakikinig ka ng pangangaral ng salita ay si Hesukristo at ang kanyang ebanghelyo. Yan ang asamin mo. Yan ang bumabaliktad doon sa tila ginayuma at kamang mga naisipan. Ang ebanghelyo lang ng Panginoong Hesukristo ang nagbubukas sa isipan, nagpapatalas ng isipan, nagpapabago ng isipan. It sharpens, strengthens, renews the Christian mind. At alam nyo, ito yung nakakalungkot dahil ito yung iniwan ng mga taga-Galasya. Mas pinili nila na mag-ceremony kaysa sa preaching. Mas pinili nila itong mga bagay na to. At ngayon, sa panahon natin, kapag pumupunta yung mga tao sa ilalim ng pangangaral ng salita, ano ang gusto nilang marinig? Ano yung gusto nilang maranasan? Ano yung number one? Gusto ko maging inspired. Gusto ko that I would feel good. Gusto ko i-affirm yung lifestyle ko. Yan ang nangyayari sa pag-upo sa ilalim ng pangangaral. At kapag natugunan itong mga to, yun ang ituturing ng mga tao na blessing. Kapag na-inspire ako, yun ang preaching. Kapag maganda yung pakiramdam ko after ng preaching, yan ang tamang preaching. Kapag yung lifestyle ko ay in-affirm, hindi itinama, yan ang preaching. Yan ang hinahanap ng mga tao sa ilalim ng pangangaral. At marami ang satisfied sa mga pangangaral kahit hindi nila naintindihan. Basta maganda sa pakiramdam.
Basta pag uwi ko, blessed. Yun ang tinuturing nila na blessing. Kahit na yung pangangaral ay moralism, kahit na yung pangangaral ay legalism, kahit na yung pangangaral ay false gospel, kahit na yung pangangaral ay walang krus ni Hesukristo. You see, hindi ganyan dapat yung inaasam natin sa pangangaral ng salita. Ang inaasam natin dapat sa pangangaral ng salita ay yung verse 1. Ano yung verse 1? That it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Yan ang dapat hanapin mo sa pangangaral ng salita. Na makita mo si Jesus, maging maliwanag yung sakripisyong ginawa niya sa iyong mga mata. Maliwanag na Jesus. Maliwanag na Hesukristo. And that's also an ecclesiastical challenge to us bilang isang iglesia, bilang isang simbahan, na sa lahat ng concern natin sa ating simbahan, hayaan natin na yung pulpitong pangangaral kay Kristo ang maging pinakamataas na prioridad natin. Ang pinakamataas na prioridad ay pagsamba, at ang pinakamataas na prioridad sa pagsamba ay yung pangangaral kay Kristo. Let this be our highest concern. Halos lahat ng mga churches sa New Testament, meron silang kanya-kanyang mga kahinaan at kasalanan na dapat nilang pagsisihan. Pero sa Galatians lang, walang pasasalamat si Pablo. Sa Galatia lang, siya matalas na ganito. Bakit? Dahil ang at stake ay yung gospel at yung preaching ng gospel. At yan ang nangyari sa kasaysayan, sa Reformation. Nung na-reform, nagkaroon ng Protestant Reformation, ang ginawa ng mga reformers sa kanilang churches, nilagay nila yung pulpito mula sa tabi, papunta sa gitna. At nilagay nila yung lamesa mula sa gitna, papunta sa tabi. Dahil yung kanilang physical structure ng kanilang worship ay nagre-reflect ng kanilang priority. Dahil sa Roman Catholic Church, ang nasa gitna ay lamesa, yung Lord's Supper. Pag hindi naging maingat, works of the law. Nasa tabi yung pangangaral. Naalala nyo yung sabi ng Santo Papa, ilang minutes lang daw dapat preaching? Ha? Isipin mo, 15 minutes na yung normal. Tapos, babaan pa daw. Isipin niyo yan. At nangyari nung Reformation, ay iginit na yung pulpito para ipakita na ang sentro ng ministeryo ay ang pangangaral ng salita na nakasentro kay Hesukristo. Huwag nating hayaan na yung pulpit ministry of the word ay maging sideline sa ating local church. Huwag mong hayaan, kapatid, huwag mong hayaan, ARBC, na yung pangangaral ng salita ay maging isang secondary sa ating priority, kung hindi ang center. May isang pulpit akong nakita online at may nakalagay dun sa pulpit nila. Ang nakalagay ay John 12:21. Sir, we wish to see Jesus. Nakatatak doon sa kanilang pulpito. Imagine niyo pagpupunta yung mangangaral sa harapan, ang nakalagay doon sa pulpito, Sir, we wish to see Jesus. At yan ay magandang paalala sa mga mangangaral na huwag kalimutang ipangaral si Jesus, ano man ang paksa. Pero ito rin dapat ang maging tinig ng bawat nakikinig, na ang totoong hinahanap ng bawat nakaupo
at hinihingi nila sa mga ngaral, magtitipon ng iglesia at sasabihin nila sa mga ngaral, Sir, we wish to see the Lord Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa inyong banal na salita dito sa Aklat ng Galatia. Nihiling namin, Panginoon, ang aming isipan ay protektahan ninyo at paniwarain ninyo alang-alang sa itong kaluwalhatian at aming kabutihan. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging sentro si Jesus at hindi ang mga karnal na bagay. Magkaroon ng prioridad sa usapin ng pangangaral ng tapos na ginawa ni Jesucristo. Pinupuri namin kayo sa inyong banal na salita sa pangalan lamang ng napakong Jesus. Amen.